Guys, good evening! Talakayin natin ang about sa 45 degree na tinatawag 45 degree. Ayan, nakita nyo yon na mga positioning ng lead, trail at saka center referee. Yan yung preferred angle para sa mga referee. Kung saan, ang 45 degree talaga ay dapat isinasabuhay ng lead at saka trail. Paminsan-minsan, ginagawa din yan ni center referee. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalataya, para makita mo as a referee, lalong-lalo na kung lead ka at saka trail referee, para makita mo as many player as possible in your field of vision, dapat naka 45 degree ka. Subalit, ano nga ba yan na 45 degree na yan? Ibig sabihin, pag naka 45 degree ka, nakaharap ka doon sa basket. Ito yung basket, oh. Yan, oh. Basket, di ba? Pero, sabi ko nga, mas preferred sinasabuhay ng lead referee at saka trail referee ang 45 degree. Naka 45 degree ito dapat na dalawa. Kung mapapasin mo si center referee, hindi yan naka 45 degree. Na ibig sabihin, I should say, naka-open angle siya. Pag 45 degree kasi, you should have facing to the basket. Yan. Dapat nakaharap ka doon sa basket. Ito talaga yung function called coverage ng trail, lead, and center referee. Alright. So this time, makikita nyo si lead at saka center referee naka-table side. Dito kasi maaari ang bola. Strong side. Kaya nandyan si lead at saka si center referee. Tsaka tingnan nyo ang peripheral vision ni lead at saka ni trail. Trail sa taas, si lead sa baba. Tingnan mo, nakatingin siya, naka 45 degrees siya, nakatingin sila sa basket. Si trail din, nakatingin sa basket. Pero si center referee, yan, tingnan mo, yan yung stance ni center referee na ika nga, yan din ang kanyang vision. Kasi, yan ay strong side. Strong side yan. Strong side dito, pero alerto din si center referee. Alerto si center referee pag ganito ang vision. Maaari ang bola niyan, nag-check-in dito sa trail referee, papunta dito. So, mag-check-in to, si trail mag-check-in to, and then, pagka tumagal na dito ang bola sa boundary o sa coverage area na center referee, check in, and then mag-check out na si trail. And then, tutulong na rin si lead. Naka-check in, then check out. Naka-check out na si trail pag dito na yung bola. Alright, so check in. Ngayon, pag nag-drive yan at pumunta dito, so siya naka-check in, malamang ito naka-check in na rin. Ito naka-check out yan. So, yan ang titingnan mo. Yung check-in, check out. Alam mo, ang bola, nag-dribble. Alam mo, ang dribble, naka-check-in si trail. Nag-dribble, papunta dito. Hindi muna yan. Nandito na yung bola. Coverage area na ni center referee. Ngayon, hindi muna ito bibitaw. Si trail, naka-check-in pa rin yan. Ngayon, pag tumagal dyan, naka-check-in to siyempre. So, dalawa na naka-check-in. Ngayon, pag tumagal dito, check-in na yan talaga si center referee. Bibitaw na si trail referee, mag-check out na siya. So, therefore, naka-check-in na talaga si center referee. Fully check-in na siya. So, yan. Kaya, start development, finish in action sa development ng play. So, ganun siya, guys. So, kung makikita nyo dito, naka 45 degrees si trail, naka 45 degrees si lead, tingnan mo ang open angle sa center referee. Kailan din magpo-45 degrees sa center referee? Kapag weak side talaga dito. Ito, makikita natin nandito yung bola, most probably, kasi sinasandwich ni lead at saka ni trail. Pag weak side na dito, magiging 45 degree na rin yan si center referee, katulad nito na ipapakita ko sa inyo. Sana yun. Yan. Tingnan mo yan, center referee, naka 45 degree na siya. Weak side na siya eh. Check-in, naka-check-in si trail. Nandito kasi yung bola. Naka-lead si lead. Sinandwich nila. Okay. Kasi strong side. Pag magkasama si lead at saka si trail at saka si lead,
strong side yan. So, naka-weak side kasi si center referee. Kaya naka 45 degrees siya, naka-arap siya doon sa basket. After they have started to cover the check-in, the situation, the C check out of the situation and turns the attention to off ball play in their primary area. Ito si center referee. Weak side na siya. Ibig sabihin, wala na sa coverage area yung bola, nandoon na. Kaya check out na siya. Check out na siya. Tingnan mo, off the ball na siya. Check out na siya. Sa ngayon, abang naka-weak side na dito sa center referee, naka 45 degree dito si C. Nakaharap doon sa basket. Weak side na kasi Ayan, inayaan ni center referee doon si trail. Kasi, check out na siya. Assuming yung bola, bago dito nagpunta yung bola, kasi ito yung bola, bago pumunta dito, galing dito kay center referee yung bola, pumunta doon. Huwag ka muna bibitaw pag ikaw ang center referee. Naka-check-in ka pa rin yan. I-transfer mo yung pagiging check-in mo dito kay trail. So, dalawa na kayo naka-check-in. Pag talagang dyan na yung bola, nag-stay na ng matagal, syempre, magpo-fully check-in na yan, on the ball na talaga sa trail, ikaw, bibitaw ka na, kaya check-out na ang tawag sa'yo. Abang tinatransfer mo dun yung bola, naka-check-in ka pa rin abang nasa process. Pag nakuha na, huwag ka muna bibitaw. As a center referee, huwag ka muna bibitaw. Pag nakuha na, trail, fully check-in na siya, bumitaw ka na, kaya magiging check-out ka na. So, yan. Ito ng dalawa mo. Yan, check-in na yan. Kasi most probably, pupunta na yan dito. Check-in, pareha silang check-in. Si trail at saka si lead. So, yan. So, yan yun. So, kaya dito, pag nag-start dito, development, process, finish in action, pwedeng tumawag si trail kasi sa kanya nag-start yung play. Kaya alerte yung dalawa. Kaya huwag kayong magalit kapag tumawag si trail dito kasi sa kanya nag-start yung play. Pero kung perfect naman talaga at kayang-kaya naman ni lead, okay lang siyang tumawag. Kaya sa start, development, finish in action, walang sisiyan dyan. Ay, area ko yan. Hindi. Kasi dito naman nagsimula yung play Kasi siyempre, nakatingin yan si trail dito. Kung nagkaroon ng infraction yan, I should say foul, malamang tatawagan yan ni trail kahit dito mangyari yan. Alright? Kasi sa kanya nag-start yung play. Start, development, finish, and decision. Ganun siya, guys, ha? So, this time, natutunan nyo, guys, ito si center referee, kailan siya nagpo-45 degree? Kapag weak side. Tingnan mo yung mata ni center referee, nakaharap siya. Yung coverage vision niya, yung orange, nakaharap siya sa basket. Kasi weak side, ibig sabihin, naka-check out siya, off the ball si center referee. Kailan naman magiging hindi 45 degrees si center referee, naka-open angle si center referee. Tingnan mo, open angle siya, Hindi naman siya nakaharap dito sa basket, si center referee. Ito, open angle ito talaga 45 degrees si trail referee nakaharap sa basket. Ito, center referee nakaharap sa basket. Malamang sa malamang dito ang bola niyan. Yan. Yan yung bola. Alerto. Hindi siya weak side. Kaya ganito ang posisyon ni center referee kasi hindi weak side, hindi masyado weak side sa part ni center referee. Maramang sa situation na to, naka-check-in dito si center referee, naka-check-in din si trail, naka-check out si lead. Maramang ganun-ganun. Or, naka-check-in si center referee, naka-check-in si lead, naka-check out si trail. Dapat alam nyo yan, guys. So, please like and follow the page, IBM. Thank you.